taong 2009 sa unang bugso ng init ng Hunyo na tila tumutunaw sa aspalto ng Quezon City. Sa gitna ng payapang syudad, isang nakakabinging ugong mula sa ilalim ng lupa ang yumanig sa lahat. Isang malaking sinkhole, dulot ng blasting para sa ginagawang MRT-7 project ang biglaang lumamon sa paradahan ng isang simbahan. Ngunit nang humupa ang maitim na alikabok, hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Gumuho ang sahig ng basement parking at nawala ang lahat ng lupa at batong sumusuporta sa mga haligi. Subalit, isang haligi ang hindi bumagsak. Nakabitin ito sa ere, nakakawit sa makakapal na bakal ng pangunahing gusali. Isang mabigat na haliging semento na tila nilalabanan ang grabidad. Animoy may isang hindi nakikitang kamay ang humahawak dito sa isang delikadong tanawin. Namangha ang lahat sa kanilang nakita, ngunit iisang tao ang napuspos ng matinding takot. Siya ang pastor ng simbahang iyon, si Pastor Jose Manalastas. Huwag ninyong galawin. Banal yan. Sa gitna ng nakaambang panganib na maaaring gumuho ang buong gusali, hinarangan niya ng kanyang katawan ang mga rescuer. Nagwawala na kahit dulo ng daliri ay huwag idikit sa nakabiting haligi. Ano nga ba ang nasa loob ng malamig at kulay abong sementong iyon para maging ganoon na lamang kaprotektiba ang pastor? Bumalik tayo sa panahon, Hulyo ng 1999. Sa isang gabing nagsisimula pa lamang ang habagat, biglang naglaho na parang bula ang asawa ng pastor na si Isabel Reyes. Ang tanging naiwan ay isang tsismis na siya'y sumama sa ibang lalaki at tumakas. Sa loob ng 10 taong lumipas, walang sinuman ang nakaalam. Walang nakaalam na ang babaeng akala nila'y nawala ay 10 taong naghihintay sa pinakamadilim at pinakamalamig na lugar, sa ilalim mismo ng pulpito kung saan nangangaral ang kanyang asawa tuwing linggo. Ang dinamitang aksidenteng sumabog ang siyang gumising sa isang karumal-dumal na katotohanang hinulma ng kasakiman at isinara ng semento. Ang demonyong sikretong itinatago ng haligi ng pinakabanal na lugar. Simulan na natin ang kwento. Pindutin lamang ang subscribe button at isang maningning na araw ang iyong matatanggap. Hunyo 15, 2009, 2:30 ng hapon. Ang init ng tag-araw ay lumilikha ng alon-along hangin sa ibabaw ng aspalto sa isang abalang lugar sa Quezon City. Ang katahimikan ng hapon ay binasag ng isang malakas at nakakabinging ugong mula sa kailaliman ng lupa. Buwam! Ito ang tunog ng blasting mula sa construction site ng MRT-7 extension. Ang panginginig, na parang isang buhay na halimaw, ay mabilis na gumapang sa lupa. Sa basement parking ng Templo ng Biyaya, ang malamig na hangin ay pinasok ng maliliit na bitak. Krk! Isang guhit na sinliit ng buhok ang lumitaw sa kulay abong semento. Simula pa lamang iyon. Sa ikalawang pagsabog na yumanig sa pandinig, ang maliit na guhit ay bumuka, gumagapang na parang sapot ng gagamba sa lahat ng direksyon. Si Deacon Almeda, na pasakay na sana sa kanyang kotse, ay nabitawan ng susi sa gulat. Aba, kakaiba to, bulong niya, habang tinitingnan ang sahig. Ang panginginig na naramdaman niya sa kanyang mga paa ay hindi pangkaraniwan. Nagmamadaling umakyat si Deacon Almeda sa hagdan at kumatok sa opisina ng pastor sa ikalawang palapag. Pastor! Pastor! May kakaiba po sa paradahan sa ibaba! Bumukas ang pinto at lumabas si Pastor Jose Manalastas. Nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, nakakunot ang kanyang noo na tila na istorbo. Deacon, huwag kang OA. Dahil na naman ba yan sa construction? Hindi po, Pastor. Bumabagsak na po ang sahig. Napabuntong hininga si Pastor Jose at sumunod sa Deacon pababa. Nakapamewang niyang tiningnan ang mga bitak sa sahig. Itong mga construction worker na to, gumawa na naman ng perwisyo. Sisingilin natin sila ng danyos. At sa sandaling iyon, KRRRRROOM. Ang ikatlong pagsabog ay mas naramdaman kaysa narinig. Ang buong basement parking ay umalog na parang isang barko sa gitna ng bagyo. KRRRAA.
Boom! Kasabay ng nakabibinging tunog, ang sahig ng paradahan ay gumuho sa harap mismo ni Deacon Almeda. Ah! Pastor! Takbo! Sigaw ng Deacon habang hinihila ang damit ng pastor. Puno ng alikabok, nagmamadali silang tumakbo palabas. Kasunod nito, isang malakas na ugong ang narinig at ang pangunahing gusali ng simbahan ay yumanig. Ang mga bintana ay nagbukas sara, nabasag ang mga salamin, at ang tore ng simbahan ay umindayog ng delikado. Anong nangyayari? Ang simbahan ko! Paglabas sa harapan, natigilan si Pastor Jose sa kanyang nakita. Kung saan dapat naroon ang basement parking, isang malawak at maitim na butas ang nakanganga. Isang malaking sinkhole na may lalim na halos 5 metro. Ngunit may isang bagay na mas lalong ikinagulat ng mga tao. Tingnan nyo! Yung poste! Nakabitin! Sigaw ng isang usisero habang nakaturo. Sa gitna ng sinkhole, isang makapal na haliging semento na sumusuporta sa bigat ng simbahan ang nakabitin sa ere, nakakawit sa mga bakal. Sa itaas, kahit na nawala na ang lupa at bato sa ilalim nito, ang haligi ay nanatiling nakabitin na parang isang kriminal na binibitay. Kapag bumagsak yan, babagsak ang buong simbahan. Tawagin niyo ang 119. Sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Dumating ang mga sasakyan mula sa Quezon City Hall Engineering Department at mga bumbero, si Eng. Luis Aquino, pinuno ng safety team, ay inayos ang kanyang hard hat at lumapit sa lugar. Nang makita niya ang nakabiting haligi, namutla siya at umiling. Delikado! Kailangan nating ilikas ang lahat ngayon din. Ilayo niyo pa ang police line. Sigaw ni Aquino gamit ang isang megapon. Sumugod si Pastor Jose sa kanya nang gagalaiti. Anong paglikas? Sino ka para paalisin kami dito? Namumula ang mga mata ni Pastor Jose. Pastor, tingnan niyo ang sitwasyon. Hindi natin alam kung kailan bibigay yang haligi. Maaaring gumuho ang buong gusali. Manahimik ka. Ito ay bahay ng Diyos. Hindi ito basta-basta magagalaw ng isang hamak na opisyal na tulad mo. Natigilan si Enger. Aquino, hindi niya maintindihan ang pastor na nagmamatigas sa gitna ng malinaw na panganib. Pastor, pakiusap. Maging makatwiran po tayo. Kailangan muna nating suriin ang structural integrity. Para malaman kung gaano katibay ang haligi, kailangan nating kumuha ng core sample sa semento. Core sample? Hinding-hindi! Sumigaw si Pastor Jose. Tila napaso. Bubutasan ninyo ang haligi? Lalapastanganin ninyo ang bahay ng Diyos? Sa ibabaw ng aking bangkay. Bagamat dismayado si Aquino, kaligtasan ang pinakamahalaga. 4:00 ng hapon, nagpasya ang lungsod na magsagawa ng emergency measures. Isang team mula sa isang kalapit na construction firm ang dumating na may dalang malalaking kagamitan. Maglalagay sila ng mga pansamantalang suporta para mabawasan ang bigat sa haligi at ipipilit ang core drilling para masuri ang kondisyon nito. Wala na tayong oras. Habang papalapit ang mga trabahador na may dalang drill at mga suporta, pumulot si Pastor Jose ng isang hollow block mula sa garden. Huwag kayong lalapit! Umalis kayo sa bahay ng Diyos! Pastor, huwag po kayong ganyan. Kayo ang nasa panganib. Ang mga lumalapastangan sa Diyos ay parurusahan ng apoy ng Espiritu Santo. Layas! Ibinato ni Pastor Jose ang mga hollow block at paso sa mga trabahador. Plak! Nabasag ang paso at kumalat ang lupa. Pulis! Tawagin niyo ang pulis. Lumapit si Detective Ricardo Rick de Guzman ng QCPD Homicide Section. Mr. Manalastas, kumalma po kayo. Maaari kayong arestuhin sa salang obstruction of justice. Hinawakan ni Detective de Guzman at ng kanyang mga kasama ang nagwawalang pastor at inilayo. Habang kinakaladkad, patuloy na sumisigaw si Pastor Jose habang nakatingin sa haligi. Wag! Wag niyong galawin yan!
Hindi yan pwedeng galawin. Habang pinapakalma ni De Guzman ang pastor, sinimulan na ng team ang pagdrill. UIIR. Ang matinis na tunog ng makina ay pumuno sa bakuran ng simbahan. 5:20 ng hapon. Nang umabot na sa halos 30 sentimetro ang lalim ng butas, biglang huminto ang drill. Boss, ayaw pumasok, sabi ng operator. Nagtataka. Hindi ito simpleng semento. Tila may isang matigas at makunat na bagay ang nakabara. Bakal ba? Tanong ng katulong niya. Hindi eh. Kung bakal, may naramdaman akong ting. Pero iba to. Parang may kumagat sa drill bit. Sinubukan ng operator na bunutin ang drill, ngunit paikot-ikot lang ito. Malinaw na may nakapulupot sa dulo nito. Pihitin mo pabaliktad. Ayaw pa rin, sir. Naku, kailangan nating basagin ang paligid nito. Kumuha ang operator ng maliit na jackhammer at maingat na tinibag ang semento sa paligid ng drill. Tak, tak, tak! Lumipad ang alikabok ng semento at unti-unting lumawak ang butas. At doon, teka! Napahinto ang operator. Sa gitna ng kulay abong alikabok, may isang kumikinang na metal ang nakapulupot sa drill. Ano to? Gamit ang kanyang kamay na may guwantes, maingat niyang hinila ang nakapulupot na bagay. Isang manipis na kadenang ginto, puno ng alikabok, ang lumabas. Sa dulo nito ay may isang maliit at detalyadong krus. Kuwintas na krus? Baka may nakahulog lang nung ginagawa to. Hindi ito pinansin ng operator at sinubukang bunutin muli ang drill. Ngunit ang sumunod na lumabas ang mas nakakagimbal. KRRK. Nang mabunot ang drill, gumuho ang ilang piraso ng semento at kasama nito, gumulong sa sahig ang iba pang mga bagay. Napasigaw ang operator at napaatras. Namutla ang kanyang mukha na parang papel. Buto. Buto ng tao. May buto. Kasama ng kuwintas, ang lumabas ay malinaw na buto ng daliri ng tao. Ang lugar ay biglang napuno ng takot. Ano? Buto? Nagsigawan ng mga usisero at nagtakbuhan. At ang loob ng police line ay naging isang magulong eksena. Narinig ni Detective De Guzman ang sigawan at mabilis na tumakbo sa lugar. Tabi! Lumayo kayo! Huwag niyong galawin ang ebidensya. Bilang isang veteranong investigador na may 20 taong karanasan, agad niyang naamoy na isang malaking kaso ito. Tiningnan niya ng matalim ang mga ebidensya sa sahig. Mga puting piraso ng buto na may halong semento at isang putol na kuwintas na krus. Isinuot ni De Guzman ang guwantes at maingat na pinulot ang kuwintas. Nang punasan niya ang alikabok, nakita niya ang maliliit na letrang nakaukit sa likod ng krus. Simpleng mga inisyal. Ngunit sa sandaling makita niya ang dalawang letrang iyon, isang alaala na 10 taon na niyang ibinaon ang biglang bumalik na parang kidlat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isabel Reyes! Bulong niya. Noong 1999, isang simpleng kaso ng paglalayas ang isinara na lamang. Si De Guzman, na isang bagitong pulis pa noon, ang humawak sa kasong iyon. At si Isabel Reyes ay ang asawa ng pastor na ngayon ay hawak ng mga pulis sa likuran niya. Agad kinuha ni De Guzman ang kanyang telepono. Tawagin niyo ang SOCO team. Ngayon din. At kailangan nating tanggalin ang buong haliging yan. Ang kanyang tingin ay dumapo sa nagwawalang si Pastor Jose sa di kalayuan. Makalipas ang 2 araw, sa opisina ng mediko legal, nanigas ang ekspresyon ni Detective De Guzman habang hawak ang resulta ng DNA test. Ang mga buto ay kumpirmadong kay Isabel Reyes. Ngunit mas nakakagimbal ang sinabi ni Dr. Morales, ang medical legal officer. Itinuro niya ang x-ray ng mga buto sa monitor. Detective, hindi ito pagkamatay dahil sa trauma o saksak. Kung ganoon, ano ang ikinamatay niya? Maraming nakitang semento sa loob ng kanyang daanan ng hangin. At tingnan mo ang dulo ng mga buto ng daliri. May mga gasgas, senyales na desperado siyang kumamot sa isang bagay. Inayos ni Dr. Morales
ang kanyang salamin. Inilibing siya ng buhay. Isinalansan siya sa semento habang humihinga pa. Napatiimbagang si De Guzman. 10 taon na ang nakalipas, umiiyak na sinabi ni Pastor Jose sa istasyon. Sumama po ang asawa ko sa ibang lalaki. Pakiusap, huwag niyo na siyang hanapin. Ngunit hindi tumakas si Isabel. Sa loob ng 10 taon, siya ay nakakulong sa malamig na sementong haligi sa ilalim mismo ng pulpito ng kanyang asawa, namamatay sa matinding paghihirap. Ngayon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nabubuo na sa isip ni De Guzman, ang dahilan kung bakit tutol na tutol si Pastor Jose sa MRT project. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang iparenovate ang simbahan at nagwawala kapag may gustong gumalaw sa mga haligi. Hindi iyon para protektahan ang bahay ng Diyos. Iyon ay ang desperadong pagtatangka na itago ang kanyang karumal-dumal na krimen. Tumingin si De Guzman sa pinto ng interrogation room at bumulong. Jose Manalastas, tapos na ang mga panalangin mo. Hunyo 18, 2009. Ang record section ng QCPD ay amoy lumang papel at alikabok. Nakaupo si Detective De Guzman sa sahig sa gitna ng mga bundok ng kahon habang umuubo. Hawak niya ang isang naninilaw na folder mula 1999. Ang kaso ni Isabel Reyes na isinara bilang isang simpleng paglalayas, binuklat niya ang mga pahina at sinuri ang personal na impormasyon ni Pastor Jose. At sa isang bahagi, huminto ang kanyang daliri. Ito na, naging matalim ang tingin ni De Guzman. Ang nakasulat sa dating trabaho ni Jose Manalastas bago maging pastor, karpintero, sa Porma Formworks, carpenter. Isinara ni De Guzman ang folder, karpintero sa Porma. Bulong niya, isang bihasang manggagawa sa construction na gumagawa ng mga molde para pagbuhusan ng semento. Nakasulat sa kanyang karanasan na 15 taon siyang nagtrabaho sa pagbubuhos ng semento at paggawa ng porma. Napapitik si De Guzman sa kanyang hita. Kaya pala, imposible itong gawin ng isang ordinaryong tao. Ang paglalagay ng isang tao sa loob ng haligi, pagbuo ng porma, at perpektong pagbuhos ng semento ay nangangailangan ng mataas na antas ng kaalaman at kasanayan. Kung atseng-atseng lang ang pagkakagawa, sasabog ang porma dahil sa bigat ng semento o lalabas ang katawan bago pa ito tumigas. Ibig sabihin, kayang-kaya itong gawin ni Jose Manalastas nang mag-isa. Agad niyang tinawagan ang kasamang si SPO1 Santos. Santos, kumusta ang pagtatanong-tanong sa lugar? May nakuha ka ba? Narinig sa kabilang linya ang masiglang boses ni Santos. Sir, may nakuha akong magandang impormasyon tungkol sa reputasyon ni Isabel Reyes. Reputasyon? Opo. Si Pastor Jose at si Deacon Almeda lang ang panay, ang sira kay Isabel. Magastos daw, maluho, at sakit ng ulo dahil sa lalaki. Kung ano-anong paninira ang sinasabi. Humina ang boses ni Santos. Pero kabaligtaran ang sinasabi ng may-ari ng sari-sari store at ng labandera, wala na raw masihigit pa sa kabaitan at katahimikan ni Isabel. Tumango si De Guzman. Tipikal na taktika. Sinisiraan ang biktima para bigyang katwiran ang ginawa. 2:00 ng hapon, pinuntahan ni De Guzman ang isang maliit na parlor na madalas puntahan ni Isabel. Amoy luma at kemikal ng pangkulot ang maliit na salon. Si Ma'am Isabel? Ay, kawawa naman yun, sabi ng may-ari, si Aling Celia. Habang huminto sa paggupit, nasa 50s na siya at ang kanyang alaala ay sariwa pa rin. Napakabait na tao po noon. Mahina ang boses, laging maingat na baka makaabala. Maluho? Imposible! 10 taon niyang isinusuot ang iisang coat. Tumingin si Aling Celia kay De Guzman sa salamin at bumulong. Pero, detective, sikreto lang natin to ha. Minsan, nakita kong may mga pasa ang braso niya. Kapag tinatanong ko, sasabihin lang niya na nadapa siya. Pinaghihinalaan niyo po ba na binubugbog siya? Hindi hinala, sigurado ako. Noong huli siyang pumunta dito,
Nagpatulong siyang maghanap ng abogado para sa annulment. Napakunot ang noo ni De Guzman. Abogado para sa annulment? Opo, ibinigay ko ang numero ng kilala kong abogado. Sabi niya, hindi na raw niya kaya. Kailangan na niyang tapusin. Mabilis na isinulat ni De Guzman ang pangalan ng abogado. Hindi naghahandang tumakas si Isabel. Naghahanda siyang kumawala sa kamay ng isang marahas na asawa at bawiin ang kanyang buhay. Mula sa parlor, dumiretso si De Guzman sa bahay ng mga magulang ni Isabel sa Bulacan. Nakaupo sa isang silyang tumba-tumba ang ina ni Isabel. Nasa huli na ng kanyang 70s. Nang marinig niya ang pangalan ng anak, namula ang kanyang mga mata. Tumawag siya noong gabing iyon. Balisang-balisa ang boses, sabi ng matanda habang nanginginig ang mga kamay. Sabi ng anak ko, kailangan daw niyang kunin ang pulang maleta. Napaka-importante raw noon. Pulang maleta? Anong klaseng maleta po? Hard case daw. Yung matigas na plastic na parang pang-travel. May napakahalagang bagay daw doon. Sabi niya, dadalhin niya iyon at pupunta na dito sa amin. Yun na ang huli naming pag-uusap. Humagulgol ang ina ni Isabel. Naramdaman ni De Guzman na ang pulang maleta ang susi sa kaso. Ang bagay na handang ipaglaban ni Isabel. At ang sikretong gustong itago ni Jose Manalastas. 6:00 ng gabi. Pabalik sa istasyon, tiningnan ni De Guzman ang bank records. Malinis ang account ni Isabel. Walang malaking pera. Tanging maliliit na gastos para sa pambili ng toge at pampalaba. Sa kabilang banda, kahina-hinala ang bank account ni Pastor Jose. 1 linggo matapos mawala si Isabel, 3 beses siyang nag-withdraw ng malaking halaga. Kabuuang 300,000. Isang malaking pera noong panahong iyon. May kailangan siyang pagbayaran ng agaran, bayad sa ready-mix concrete, o pampatahimik. Itinayo ni De Guzman ang kamao sa mesa. Dalhin niyo dito si Jose Manalastas. Kinabukasan ng umaga, dumating si Jose Manalastas sa QCPD, nakasuot ng itim na suit, may daladalang makapal na Biblia. Sa loob ng malamig na interrogation room, sinubukan niyang manatiling kalmado. Umupo si De Guzman sa harap niya. Pastor, natagpuan na po ang asawa ninyong si Isabel Reyes pagkatapos ng 10 taon. Nakakalungkot po. Bilang isang malamig na bangkay. Hindi kumurap si Pastor Jose. Niyakap niya ang Biblia at pumikit. Kaya pala. Naroon pala siya. Alam niyo po? Diyos ko, bakit niyo po ito pinahintulutan? Anong pagsubok ito? Bumulong siya na parang sa sarili. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tinatanong ko po kung alam ninyo kung nasaan ang bangkay. Siguro, gusto niyang bumalik sa simbahan. Kahit sa kamatayan, malungkot na sabi ni Pastor Jose. Sigurado akong pumasok siya roon. Nang palihim at nagpatiwakal, na-miss niya ang simbahan at ako. Kahit na ang kanyang katawan ay nagkasala, ang kanyang kaluluwa ay nanabik sa bahay ng Diyos. Hindi napigilan ni De Guzman ang mapangisi. Nagpatiwakal? Pumasok sa loob ng haligi, binuhusan ang sarili ng semento at hinintay itong tumigas? Makatuwiran po ba yon, Mr. Manalastas? Nagbibiro po ba kayo? Imposible po yan sa pisikal na paraan. Pumasok sa isang makitid na porma at may magbubuhos ng semento mula sa labas? Hindi niya po kayang gawin yun mag-isa. Walang imposible sa Diyos? Matigas na sagot ni Pastor Jose. Kung ganoon, sino po ang nagbuhos ng semento? Hindi ko alam. Siguro isang anghel. Anghel? Tumaas ang boses ni De Guzman. Isang anghel po ang nagmaneho ng ready-mix concrete truck, ikinabit ang hose, at nagbuhos ng semento. Nanahimik sandali si Pastor Jose. Ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng panatisismo. Kalooban ng Diyos. Sino tayong mga tao para unawain ang lahat? Siguro ay isang milagro. Pinigilan ni De Guzman ang kanyang galit. Nakakasuya ang lalaking nagtatago sa likod ng relihiyon, ngunit kailangan niyang manatiling propesyonal. Hulyo 12, 1999, gabi. Nasaan po kayo? Nasa isang prayer vigil.
Magdamag kaming nanalangin kasama ang mga miyembro. Kumuha si Pastor Jose ng isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Isang attendance sheet ng prayer vigil na may petsa 10 taon na ang nakalipas sa itaas. Malinaw na nakasulat. Pinuno. Pastor Jose Manalastas. Kinuha ni De Guzman ang listahan. Jose Manalastas. Deacon Almeda. Gnang. Cruz. 20 pangalan. Ngunit may mali. Ipinakita niya ito sa pastor. Sino po ang nagsulat nito? Ang aming kalihim noon, si Deacon Almeda. Tingnan niyo po ang kapal ng tinta at ang diin ng pagsulat. Iisang tao lang po ang nagsulat nito gamit ang iisang ballpen. Nang isang upuan lang, tinitigan ni De Guzman ang pastor. Kung totoong may prayer vigil, dapat ay iba-iba ang pirma o sulat kamay. Ito po ay isang pirasong papel na sinulat ng isang tao mula sa kanyang imahinasyon. Sa unang pagkakataon, nanginig ang mga mata ni Pastor Jose. Lumunok siya, itatanong ko po ulit. Noong gabi ng Hulyo 12, nasa loob po ba kayo ng simbahan o nasa harap ng haligi sa basement parking? Sinabi ko na tumayo siya at sumigaw. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Pinagdududahan mo ang isang lingkod ng Diyos? Ang isang peke pong attendance sheet ay hindi sapat na alibi. Peke? Paano ako magsisinungaling sa harap ng Diyos? Nakaluhod ako sa pulpito at nanalangin noong gabing iyon. Umupo muli si Pastor Jose, ngunit ang kanyang mga kamay sa mesa ay nanginginig. Ang demonyong ikinulong ang kanyang asawa sa haligi at sa ibabaw nito ay 10 taong umawit ng papuri at nangaral, ngunit wala pa siyang matibay na ebidensya. Paglabas sa interrogation room, tinipon ni De Guzman ang kanyang team. Ituturing nating pangunahing suspect si Jose Manalastas. Nag-aalalang nagtanong si SPO1 Santos. Sir, malakas ang kutob natin, pero walang direct evidence. Mahihirapan tayong kasuhan siya kung puro anghel lang ang sasabihin niya. Kaya kailangan nating maghanap. Sabi ni De Guzman, ang pulang maleta na sinabi ng nanay ni Isabel. Kailangan nating malaman kung nasaan yon. Isinulat niya sa whiteboard. Pulang maleta, ang dahilan kung bakit biglang naglabas ng pera si Manalastas 10 taon na ang nakalipas. At ang kinaroroonan ng maletang iyon, magkaugnay ang dalawa. Hanapin niyo! Ang mga mata ni De Guzman ay nag-aapoy. Ang katotohanang ibinaon, 10 taon na ang nakalipas, sisiguraduhin niyang ngayon ay mahuhukay at mailalantad sa lahat. Hunyo 20, 2009. Lampas 11:00 na ng gabi, ngunit ang ilaw sa opisina ng Homicide Section ay bukas pa rin. Pinupunasan ni Detective De Guzman ang kanyang mga mata sa ilalim ng ilaw ng desk lamp habang masusing tinitingnan ang mga phone records na nakuha mula sa telco. 10 taon na ang lumipas at marami nang nabura. Ngunit ang masugid na digital forensics team ay himalang nakakuha ng mga lumang data mula sa isang backup tape. Ang mga tawag ni Isabel Reyes bago siya mawala. Ito na! Itinuro ni De Guzman ang screen. Sa araw ng kanyang pagkawala, Hulyo 12, 1999, 3:27 ng hapon, isang hindi pamilyar na numero mula sa Maynila ang nakarehistro. Ang tawag ay tumagal ng 12 minuto at 38 segundo. Kung isa sa alang-alang na ang mga tawag ni Isabel ay karaniwang 1 minuto lang, malinaw na isang mahalagang pag-uusap ito. Sino ang kausap niya ng ganito katagal bago siya mamatay? Agad niyang hinanap ang impormasyon ng may-ari ng numero, Marco Villanueva. 17 taong gulang noon. Trabaho, reporter sa isang lingguhang magasin. Reporter! Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni De Guzman. Isang malakas na kutob na hindi ito simpleng away mag-asawa. Kinabukasan, nagmaneho si De Guzman papuntang Maynila. Ang opisina ni Marco Villanueva ay nasa 2nd palapag ng isang lumang gusali sa Quiapo. Amoy tinta at luma ng sigarilyo ang sumalubong sa kanya. Nandyan po ba si Mr. Marco Villanueva?
Isang lalaking natutulog sa ibabaw ng sandamakmak na papeles ang nag-angat ng ulo. Magulo ang buhok, may balbas, at pagod ang mga mata. Sino po sila? Detective Rick de Guzman, QCPD. Nandito ako para sa kaso ni Isabel Reyes noong 1999. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Marco ay yumanig na parang lindol. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na tasa. Patay na po ba talaga siya? Paano niyo nalaman? Nakita ko sa balita. Yung bangkay sa poste ng simbahan sa Quezon City. Yumuko si Marco at napabuntong hininga. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Dinala ni de Guzman si Marco sa isang kalapit na kapihan. Doon, nagsimulang magsalita si Marco. Sa loob ng 10 taon, wala ni isang araw na nakalimutan ko ang gabing iyon. Pinagsisisihan ko. Ano po ang pinagsisisihan ninyo? Noong huling tumawag sa akin si Isabel. Sana hindi ko siya binaliwala. Nanginginig ang kamay ni Marco habang nagsasalita. Umiiyak siya. Sabi niya, may hawak daw siyang ebidensya sa mga karumal-dumal na gawain ng asawa niya. Nagtanong siya kung pupwede ko siyang tulungang ilabas sa publiko. Bakit hindi niyo po tinulungan? Nag-usap kaming magkikita, pero hindi siya dumating. At makalipas ang ilang araw, ang pastor na mismo ang pumunta sa opisina ko. Naging matalim ang tingin ni de Guzman. Si Jose Manalastas mismo? Opo. Mahinahon siyang nagsalita. Sabi niya, ang asawa niya raw ay sumama sa ibang lalaki at tumakas papuntang Amerika. At naniwala po kayo. Nagpakita siya ng ebidensya. Isang immigration record. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ni Isabel Reyes. Kinuha ni Marco ang isang lumang notebook mula sa kanyang bag. Kalaunan ko na nalaman na peke pala yon, gawa ng isang fixer. Pero noon, ang akala ko lang ay nakawala sa akin ang isang malaking scoop. Kinuha ni de Guzman ang notebook. Sa mga sulat kamay, malinaw na nakasulat ang mga salitang templo ng biyaya, pagnanakaw ng identidad ng mga pulubi, iligal na pautang. Ito po ba ang isisiwalat sana ni Isabel? Opo, gumawa sila ng isang peking foundation, ang Biyaya Foundation, para gamitin ang pangalan ng mga pulubi at makakuha ng milyon-milyong pisong pautang sa bangko. Si Pastor Jose at si Deacon Almeda ang mga utak. Napailing si de Guzman. Hindi ito simpleng krimen ng pagsiselos. Ito ay isang planadong pagpapatahimik para pagtakpan ang isang malaking financial fraud. Saan daw po nakatago ang mga ebidensya? Isang pulang hard case, sabi niya. Isang matibay na maleta. Nasa loob daw ang double entry ledgers, mga recording, at mga passbook ng mga peking account. Umiiyak na sinabi ni Marco. Kung nagduda lang sana ako noon, hindi sana siya nakulong sa malamig na semento. Tinapik ni de Guzman ang balikat ni Marco. Salamat sa iyong katapangan ngayon. Malaking tulong itong notebook mo. 4:00 ng hapon, pabalik sa Quezon City, pinuntahan ni de Guzman ang opisina ng construction company na gumawa ng simbahan. Sa isang container van na nagsisilbing opisina, nakausap niya ang dating site foreman, si Mang Berto. 10 taon na, kaya medyo malabo na sa alaala ko, sabi ni Mang Berto habang nagpupunas ng pawis. Pakiusap po, Mang Berto. Subukan niyong alalahanin. May kakaiba po bang ginawa o hiningi si Pastor Jose noon? Humigop ng kape si Mang Berto at nag-isip. Ay, oo nga. May isang kakaibang nangyari. Napapitik siya sa kanyang tuhod. Isang gabi, kasagsagan ng malakas na ulan. Mga kalagitnaan ng Hulyo. Biglang pinahinto ng pastor ang trabaho at pinauwi lahat ng trabahador. Pinahinto ang trabaho? Oo, pero hindi lahat. Pinaiwan niya ang isang ready-mix concrete truck at ang driver nito. Sabi niya, siya na raw mismo ang magdadasal habang binubuhos ang pundasyon ng simbahan. Bumilis ang tibok ng puso ni de Guzman. Anong nangyari? Utos ng may-ari, kaya sumunod kami. Pero kinabukasan, pagdating ko sa site, nagulat ako. Napailing si Mang Berto, yung isang poste sa basement, tapos na ang buhos, pero napakapangit ng pagkakagawa.
Hindi gawa ng propesyonal, magaspang, at maluwag pa ang porma. Tapos, sabi ko, tibagin na natin at ulitin. Pero nagalit ang pastor. Nagwala siya. Huwag na raw galawin. Banal daw, yung poste, dahil ang Diyos mismo ang gumawa magdamag. Umiling si Mang Berto. Noon, akala ko, sadyang panatiko lang. Pero ngayon, kinikilabutan ako. Sigurado na si De Guzman. Noong gabi ng Hulyo 12, 1999. Sa gitna ng malakas na ulan, pinalayas ni Jose Manalastas ang lahat ng trabahador at mag-isang hinila ang lever ng ready-mix truck. Umaasang ang sigaw ng kanyang asawa ay malulunod sa tunog ng ulan. Samantala sa bahay ng pastor, dumating si Deacon Almeda na namumutla. "Pastor, malaking problema!" Sabi sa balita, iimbestigahan na raw ng pulis ang account ng Biyaya Foundation. Hindi mapakali ang deacon. Yung pulang maleta ni Isabel, kapag nahanap yun ng mga pulis, tapos na tayo. Saan niyo po ba itinago yun? Nakaupo si Pastor Jose sa sofa, malamig ang tingin. Kumalma ka, Deacon. Huwag kang magpanik. Paano ako kakalma? Pagpatay at pandarambong kapag nalaman yan. Kung walang ebidensya, walang pagpatay, at walang pandarambong. Putol ni Pastor Jose. Ligtas ang maletang iyon. Nasa isang lugar na hindi maaabot ng kamay ng tao, isang lugar na mananahimik, magpakailanman. Ngunit hindi napawi ang kaba ni Deacon Almeda. Ang mga balita ay walang tigil. Demonyo sa balat ng lingkod ng Diyos, sementong libingan. Puno ng mga reporter at rallyista ang harap ng simbahan. Dahan-dahang tumayo si Pastor Jose. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi tayo pwedeng maupo lang dito. Kailangan nating maghanda ng isang alay. Alay? Sino po ang ibig ninyong sabihin? Isang taong sasalo ng krus para sa akin. Isang tapat na alagad na pupunta sa kulungan para linisin ang aking mga kasalanan. Ang tingin ni Pastor Jose ay lumampas kay Deacon Almeda, nakatingin sa malayo, sa kanyang isip. Buo na ang isang masamang plano. Sa meeting room ng QCPD, isinulat ni De Guzman sa whiteboard, pulang maleta. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya. Ito ang pinakamahalagang bagay sa investigasyong ito. Ibinuklat ni SPO1 Santos ang mapa. Sir, nahalughog na natin ang simbahan at ang bahay niya, pero wala. Baka itinapon na niya. Hindi. Umiling si De Guzman. Perpeksyonista si Manalastas. Hindi niya yan itatapon basta-basta. Itatago niya yan sa isang lugar na malapit sa kanya, kontrolado niya, pero hindi paghihinalaan ng iba. Itinuro ng daliri ni De Guzman ang isang punto sa mapa. Kailangan nating paliitin ang sakop. Ang maletang iyon ay nasa isang lugar na kaya niyang puntahan mag-isa sa gitna ng malakas na ulan. Ang mga mata ng team ay naging matalas. Ang paghahanap sa isang hindi nakikitang maleta ay nagsimula na. Hunyo 27, 2009, alas 9 ng umaga. Isang malakas na ulan ang humahampas sa mga bintana ng QCPD. Isang babaeng nasa 50s, nakasuot ng itim na damit pansimba, ang pumasok sa istasyon. Mukha siyang puyat at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong ng desk officer. Huminga ng malalim ang babae. Nandito po ako para sumuko. Sumuko? Sa anong kaso po? Sa kaso po ni Ganeng, Isabel Reyes, ng Templo ng Biyaya. Ang hangin sa istasyon ay tila nagyelo. Agad tumawag ang desk officer sa homicide section. Pagkalipas ng 10 minuto, sa interrogation room, nakaupo ang babae sa harap ni Detective De Guzman. Aling Lorna Cruz, 53, isang kitchen volunteer sa Templo ng Biyaya. Nakayuko siya, hawak ang isang panyo. Aling Lorna, ano po ang alam ninyo sa kaso ni Isabel Reyes? Ako po ang gumawa. Itinaas ni Aling Lorna ang kanyang ulo at tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata.
Ako po ang pumatay kay Ma'am Isabel. Walang kasalanan si Pastor, hindi kumilos si De Guzman. Bagamat hindi inaasahan ang pag-amin, ang kanyang kutob bilang investigador ay nagsasabing may mali. Nagsimulang magkuwento si Aling Lorna, tila memoryado. Noong gabi po ng Hulyo 12, 10 taon na ang nakalipas, biglang pumasok si Ma'am Isabel sa kusina at nagwala, hinihingi ang libro ng donasyon. Pinigilan ko po siya. Sabi ko huwag niyang sirain ang pangalan ni Pastor. Pero itinulak niya ako. Sa galit ko, itinulak ko rin siya. Tumama po ang ulo niya sa kanto ng porma para sa poste. Detalyado ang kanyang salaysay. Sa takot, itinulak ko ang katawan niya sa loob ng porma at binuhusan ng semento. Mag-isa niyo pong ginawa ang lahat ng yon? Opo, mag-isa ko lang po. Tinitigan siya ni De Guzman, pinaglalaruan ng ballpen. Ang kanyang salaysay ay sobrang perpekto na siyang lalong nagpapaduda. 2:00 ng hapon, sa opisina ng hepe, may umamin na. Detalyado ang salaysay. Isampa na ang kaso kay Lorna Cruz. Homicide through reckless imprudence at concealing a body. Hepe, may mga duda pa po ako, sabi ni De Guzman. Isang babaeng maliit at may edad? Imposible pong mag-isa niyang binuhat ang isang katawan. Tumigil ka, De Guzman. Malapit na ang promotion mo. Huwag mo nang gawing komplikado to. Napakagatlabi si De Guzman. May isang hindi nakikitang puwersa ang gustong isara ang kaso. Samantala, sa isang law office sa Makati, naghahanda si Pastor Jose para sa isang press conference. 4:00, sa harap ng maraming kamera, nagsalita siya. Mga minamahal kong kababayan. Nanginginig ang boses niya. Ang salarin ay ang taong itinuring kong pamilya sa loob ng 15 taon, si Sister Lorna. Parang sinaksak ako ng sarili kong anak. Isang reporter ang nagtanong, "Patatawarin niyo po ba siya?" Tumingala si Pastor Jose sa langit. Bagamat masakit, bilang lingkod ng Diyos, patatawarin ko siya. Agad na bumaliktad ang opinyon ng publiko. Ngunit si De Guzman ay hindi natinag. Bumalik siya sa istasyon at sinuri ang record ni Aling Lorna. Lorna Cruz, taas, 5'2", timbang, 48 kilogram, may record ng arthritis. Imposible! Napahampas si De Guzman sa mesa. Isang babaeng may arthritis, binuhat ang isang katawan at inihulog sa 3 metrong porma, mag-isa? At doon, nakita niya ang isang detalye sa pamilya ni Lorna. Anak. Michael Cruz. Pumasok sa S Group of Companies noong Hunyo 20, 2009. Nagrekomenda, Pastor Jose Manalastas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni De Guzman. Ginamit niyang hostage ang kinabukasan ng anak. Kinabukasan, ipinatawag niya ulit si Aling Lorna. Sa mesa, may mga lubid at litrato ng control panel ng isang ready-mix truck. Aling Lorna, sabi niyo, tinalian niyo ang katawan. Anong klaseng buhol ang ginamit niyo? Paki-demonstrate. Nanginginig na kinuha ni Lorna ang lubid. Sinubukan niyang ibuhol, pero nagkabuhol-buhol lang ito. Matagal na po kasi. Hindi ko na matandaan. Ipinakita ni De Guzman ang litrato ng control panel. Ito naman. Aling lever ang hihilahin para bumuhos ang semento? Natulala si Lorna. Hindi niya alam. Aling Lorna, magtapat na po kayo. Lumapit si De Guzman. Ang anak niyo pong si Michael. Nakapasok sa S Group, di ba? Congratulations po. Sa salitang anak. Namutla si Lorna. Detective, pakiusap. Gusto niyo po bang mabuhay ang anak niyo na tinuturong anak ng isang mamamatay tao? Ang posisyong ipinangako ni Pastor Jose, katumbas ba ng pagkakakulong ninyo? Bumagsak si Aling Lorna sa mesa at humagulgol. Si Pastor po ang nag-utos. Sa wakas, bumigay ang pader ng kasinungalingan. Tinulungan niya si Michael sa trabaho, pero pinapirma niya ako ng kasulatan na kapag may hiningi siya, gagawin ko. Hindi ko akalain na ito pala yun. Ibinigay ni De Guzman ang tissue.
Sabihin niyo po ang lahat. Anong totoong nangyari? Itinaas ni Lorna ang kanyang ulong puno ng luha. Ako po. Ako po ang nagbantay. Nagbantay? Opo. Gabi po noon, umuulan, tinawag niya ako. Nakahandusay na, si Ma'am Isabel. Sabi niya, siya na ang bahala sa lahat, magbantay lang ako sa labas kung may darating. Nanginginig ang labi ni Lorna. Tapos, kumuha siya ng piko at pala at hinukay ang lupa kung saan itatayo ang poste. May inilibing muna siya. Ano po ang inilibing niya? Isang pulang maleta. Pagkatapos, tinabunan niya. At sa ibabaw noon, inilagay niya si Ma'am Isabel. Napahagulgol muli si Lorna. Buhay pa po yata si Ma'am noon. May naririnig pa akong unggol. Nanigas ang kamao ni De Guzman. Hindi ito aksidente. Para itago ang ebidensya ng kanyang krimen, inilibing niya muna ang maleta at sa ibabaw nito, inilibing ng buhay ang sariling asawa. Kinuha ni De Guzman ang kanyang radyo. Lahat ng unit pumunta sa Templo ng Biyaya ngayon din. Tawagin ang forensics at excavation team. May mahalagang ebidensya na nakalibing sa ilalim ng poste. Kailangan nating mahanap ang pulang maleta. Umalingaw-ngaw ang mga sirena habang tinatahak ng mga sasakyan ng pulis ang daan sa gitna ng ulan. Sa ilalim ng nakabiting haligi, nagtipon ang mga pulis. Diyan! Sa ilalim mismo ng poste! Diyan kayo maghukay! Itinuro ni De Guzman ang lugar. Ang lugar kung saan sa loob ng 10 taon ay nangaral si Jose Manalastas sa ibabaw mismo ng katotohanan. Hulyo 3, 2009, alas 10 ng umaga. Pansamantalang tumila ang ulan. Sa sinkhole ng Templo ng Biyaya, isang special search team ang dumating. Hindi natin makikita sa mata lang. Gagamit tayo ng endoscopic camera at maliit na excavator. Maingat na ipinasok ng isang technician ang camera sa maliit na siwang sa pagitan ng nakabiting haligi at ng lupa. Mapanganib ang operasyon. Sa monitor, lumabas ang isang malabong imahe ng putik at bakal. Medyo pakanan pa. Utos ni De Guzman. At doon, sa gitna ng kadiliman, may isang bagay na kumislap. Stop! Inayos ng technician ang focus. Nang luminaw ang imahe, napasinghap ang lahat. Sa ilalim ng haligi, sa mga bakal na pundasyon, may nakasabit na isang pulang bagay. Iyan na! Sigaw ni De Guzman. Nakasabit ang maleta sa pundasyon! Tama ang sinabi ni Aling Lorna. Ngunit ang pagkuha dito ay isang malaking problema. Masyadong delikado. Isang miyembro ng Special Action Force, si SPO2 Aguilar, ang nag-volunteer na gumapang papasok. Pagkatapos ng 10 minutong puno ng tensyon, narinig ang kanyang boses sa radyo. Nakuha ko na! Hawak ko na ang handle. Pulang hard case nga. Sige, dahan-dahan mong ilabas. Ilang saglit pa, lumabas si Aguilar. Puno ng putik. Hila-hila ang isang pulang maleta. Isang dekalidad na maleta na bagamat may mga gasgas, buo pa rin. Ginamit ni De Guzman ang isang bolt cutter para sirain ang lock. Clack! Pagbukas ng maleta, namangha sila. Sa loob, nakabalot sa plastik ang mga folder. Perpektong napreserba. Kinuha ni De Guzman ang unang folder. Nakasulat. Biyaya Foundation. Accounting Records. Original. Ito na ang double entry ledger. Habang binubuklat, nakita nila ang detalye ng pandarambong ni Pastor Jose kung paano ang donasyon ng mga miyembro ay napupunta sa kanyang bulsa. May mga record ng sugal sa kasino at pagbabayad sa isang babae na may pangalang Maylene ang kanyang kabit. Ang sumunod na ebidensya. Mga cassette tape. Pinatugtog nila ito. Boses ni Pastor Jose. Deacon, kailangan natin ng 10 pang pangalan ng pulubi. Kailangan nating makakuha ng 10 milyon para sa expansion at para makahinga-hinga ako. Boses ni Deacon Almeda. Pastor, baka mahuli tayo. Boses ni Pastor Jose. Huwag kang mag-alala. Miyembro natin ang bank manager. Hindi niya tayo paghihinalaan.
Ito na ang ebidensya ng motibo. Pinatay niya si Isabel para pagtakpan ng lahat. Ngunit may isang bagay na napansin si De Guzman. Bakit wala sa loob ng poste ang maleta? Bakit nasa ilalim? Sa lupa? Doon nila naunawaan ang buong plano. Una, hinukay niya ang lupa at inilibing ang maleta. Ikalawa, itinayo ang porma sa ibabaw nito. At ikatlo, inilagay ang buhay na si Isabel sa loob at binuhusan ng semento. Ang katawan mismo ang nagsilbing selyo para itago ang maleta. Isang perpektong krimen. Kumuha na kayo ng arrest warrant! Ngayon din! Sigaw ni De Guzman. 5:00 ng hapon, hawak na nila ang warrant. Sumugod sila sa simbahan. Ngunit pagdating doon, hinarangan sila ng daan-daang miyembro ng simbahan. Huwag niyong galawin ang aming pastor. Demonyo kayo! Isinugo ni Pastor Jose ang kanyang mga tupa bilang panangga. Nagsimula ang kaguluhan. Habang nakikipagbuno ang ibang pulis, tumakbo si De Guzman at Santos papasok sa simbahan. Nakita nila si Pastor Jose, nakaluhod sa pulpito, nagdarasal. Jose Manalastas, sigaw ni De Guzman. Arestado ka sa salang pagpatay, pagtatago ng bangkay, at pandarambong. Dahan-dahang tumayo ang pastor, kalmado ang mukha. Anong kasalanan ko, detective? Nagdarasal lang ako. Itanong mo. Yan sa asawa mong 10 taong nakakulong sa ilalim ng paanan mo. Inilabas ni De Guzman ang posas. Kay! Ipinosas siya. Yung pulang maleta. Jose! Nahukay na namin. Lahat ng baho mo, lalabas na. Sa sandaling iyon, gumuho ang maskara ng pastor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi! Hindi maaari! Habang kinakaladkad siya palabas, ang malaking krus sa likod niya ay tila malamig na nakamasid. Flashback. Hulyo 2, 1999, gabi. Sa gitna ng malakas na ulan, dala-dala ni Isabel ang pulang maleta pababa sa basement. Hinarang siya ni Jose. Nag-agawan sila. Nahulog ang maleta at kumalat ang laman. Nang makita ni Jose ang mga ebidensya, nagdilim ang kanyang paningin. Binugbog niya si Isabel hanggang mawalan ito ng malay. Tinawagan niya si Aling Lorna para maging lookout. Hinukay niya ang lupa, inilibing ang maleta, tinalian si Isabel gamit ang isang komplikadong formworks knot at inihulog sa porma. Habang nagpapahinga ang driver, si Jose mismo ang nagpaandar ng makina. Nagising si Isabel sa lamig ng semento. Sumigaw siya, ngunit ang kanyang bibig ay napuno ng semento. Nagpumiglas siya, ngunit walang nagawa. Nagmamasid si Jose, tumatawa na parang demonyo. Tingnan mo, Lorna! Pinarurusahan siya ng Diyos. Sa korte, si Jose Manalastas ay hinatulan ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Si Aling Lorna ay nabigyan ng mas mababang sentensya. Ang simbahan ay giniba sa lugar kung saan ito dating nakatayo. Isang makabagong istasyon ng MRT at isang maliit na parke ang itinayo. 3 taon ang lumipas. 2012. Nakaupo si Detective De Guzman sa isang bench sa parke. Ang lugar ay puno ng buhay. Mga batang naglalaro. Mga pamilyang namamasyal. Walang bakas ng madilim na nakaraan. Inilabas niya ang isang luma at gutay-gutay na notebook. Ang huling pahina, kaso ng pagkawala at pagpatay kay Isabel Reyes. Kumuha siya ng isang pulang selyo at buong diin na itinatak sa papel. Kaso, sarado. Isang mahinang hangin ang dumampi sa kanyang likod. Tumayo siya at walang lingon likod na naglakad palayo. Papalubog sa masayang ingay ng syudad na muling nakahanap ng kapayapaan.